Ito ang aktwal na eksena sa ginawang pag-aresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Bitag sa chairman ng bogus na kooperatiba sa Pasay City. Ilalim po na ulit sa kanila, wala po sa akin. At kung nag-hearing po, hihingi lang po ulit. Matapos po yung hearing, isinuli ko na sa kanila. Hindi ako nakikipaglukuhan sa inyo. Ay, kasi nga, ano naging agreement Kulong na lang mo yan, hayaan nyo na yan. Miyerkules, People's Day sa Bitag Headquarters. Matyagang naghintay at pumila si Aling Nieves. Ang kanyang pakay, mahuli at maipakulong ang chairman ng kooperatibang nanloko sa kanya. Kwento ni Aling Nieves sa Bitag. Nag-umpisa ko ang problema ko noong 2008 nang ma-expired ang franchise namin. Ilang ulit po kaming hinihinga ng pera. Tapos sabi nila, for UV Express, saka yung pang-extension of validity. Humingi ho sila ng pamparehistro ko ng 2011 na 7,500. Ngayon ho, hanggang ngayon, hindi pa narirehistro. Humihingi na naman ho sa akin ng another 7,500 para daw po sa registration ng 2012 kasi tapos na ang 2011. Masakit ho kasi wala na ho akong pagkunan ng pera eh. Unang-una, 1 taon na po kaming hindi bumibiyahe. Pati po yung van ko, pinaano nila, pinabody repaint nila kasi kailangan daw maging puti. Pinaputi ko, gumastos ho ako ng almost 50,000. Hanggang ngayon, hindi naman ho nila ibinibigay sa akin yung decision at saka yung sinasabi nila na renewal ng prangkisa namin kasama ng aking rehistro ng 2011. 2012 na po ngayon. Yun ho ang source of income namin, dun ho kami kumukuha ng kinakain namin sa araw-araw. Hindi na nga ho ako nakakabiyahe. Paulit-ulit pa akong pumupunta sa presidente namin. Tulungan niyo ako na maiayos ko yung prangkisa ko. Si chairman kung anong dapat na parusa sa kanya, dapat ibigay sa kanila yon. Kasi manluloko siya. Sa pagnanais na mapadali ang pagrehistro ng sasakyan, isang kakilala ang naghikayat sa kanya na umanib sa isang kooperatiba, ang Golden Transport. Subalit, ang inaasahang madaling proseso na uwi sa matagal na paghihintay at perwisyo dahil bogus pala ang kanilang nilapitang kooperatiba. Ayon kay LTFRB Chairman Jaime Jacob, walang kaugnayan ng kooperatibang Golden Transport sa kanilang ahensya, maging ang nagpakilalang chairman nito na si Robert Noriega. Si Aling Nieves, isa lamang sa mga aplikante ng prangkisa na nagnanais mapadali ang mga papeles at ayaw sumailalim sa tamang proseso. Kaya't ang pobreng biktima, pinangaralan din ni Chairman. Huwag po tayong maniniwala dun sa mga naglalakad dyan. Baka may mga lumapit sa inyo, sabihin, kami na lang ang maglalakad niyan, alam namin yan, mapapadali namin yan. Kahit may moratoryo po, sarado na yan, kaya namin pabuksan yan, pera-pera lang yan, kailangan nyo lang magbitaw ng ganitong halaga at kami ng bahat. Huwag po tayo maniniwala dyan. Kung nangyayari po yan noon, hindi na ngayon. Marami na pong instances pumunta dito sa amin, nagre-reklamo, naloko sila in hundreds of thousands, meron pa nga dyan millions, meron pa nga po dyan na nakumbisi na bumili na ng sasakyan dahil sigurado na yung kanyang prangkisa. At hindi lang isang sasakyan. Nung isang buwan po, merong napabili ng 20 kotse na dahil yung application niya raw para magkaroon ng prangkisa sa taxi ay maa-approve. Dahil sa estilong panloloko ng chairman ng bogus na kooperatiba na hinaluan din ng panggigipit sa pobreng biktima, agad na naghanda ng patibong ang grupo ng Bitag. Sa pagkakataong ito, isang kolektor ng Golden Transport ang nakatakdang makipagkita kay Aling Nieves. Pakinggan ang bulagas ng babaeng ito na kolektor ng Golden Transport. May penalty na tayo kasi hindi na hindi ko ma-submit kasi ayaw ko na kaya ngayon wala pa rin ako. Sa takbo ng usapan sa pagitan ng kolektor at ni Aling Nieves, tila lumabas na ang pobreng biktima pa ang may malaking pagkakautang sa kooperatiba. Kasi di ba ang usapan nyo nga pumapayag lang daw sa 6.5.
usapan, nangako si Aling Nieves na makikipagkita muli sa kolektor para ibigay ang hinihingi nitong pera. Sige po, baba kayo sa kanto ng EDSA tapos lakad po kayo sa kanan. Makikita po ninyo ang gas station na PTT, doon po ako. Agad na nakipag-ugnay ng bitag sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. So itong tao na to na binibigyan niyo ng pera. Tapos paano niyo nalaman na ano? Dahil po sa cooperative po, ito po yung mga binibigay under ano po yan. Yan po yung registration na yan. Hindi naman po niya nirehistro. Paano niyo nalaman na hindi niya ako narehistro? Eh, 2011 pa po ito eh. 2012 na po, expired na po ulit ng April. Hindi naman po yan na-rehistro. Kasi ang nangyayari, ginagamit niya yung sarili mong resibo. Tapos, ang nagre-receive din si Annie. Empleyado niyo rin Annie. Yung sinasabi niyo kung i-intrapin natin, sasabihin niya, anong basis niyo na in-stop ako kayo ng pera? Wala naman ako tinatanggap na pera sa inyo. Ayon sa CIDG, madulas at maingat ang suspect dahil sa ibang tao nito pinapadaan ang perang kanyang kinukulimbat. Kasi magaling siya eh. Tingnan nyo ha, resibo nyo to. Ang tumatanggap ng pera, yung empleyado nyo rin, yung Annie. Ako, kunwari ako si Robert, sasabihin ko sa kanya, anong tinanggap kong pera sa inyo? Wala naman ako tinatanggap na pera. Yung pag-aaral ko dun sa complainant natin, etong tao, mukhang sanay na siya eh. Yung pagpo-profile niya ng mga ganitong modus operandi. Etong pagre-receive niya ng pera, pinadadaan niya sa kooperatiba, pero hindi siya tumatanggap. So, it means alam niya na yung basic rule ng isang estapador. So, ito, kailangan natin ngayon na mismong siya yung tao na tatanggap ng pera. Para pagbigay ng complainant natin ng pera do sa pinapagawa niya sa prangkisa ng sasakyan niya, siya mismo dapat ang umabot. Masusing pinag-aralan ang gagawing hakbang sa paghuli sa suspect. Habang isinasagawang investigasyon ay patuloy sa pagtawag ang suspect na si Robert Noriega. Kasi anong usapan niyo kanina? Nakikita nga daw kami sa Pasay. Saan kayo nung sinabi niyo? Sabi ko nasa Maynila ako. Ano ginagawa niyo? Nangihiram ng pera. Ay, nangihinap pa ako kayo ng pera. Magkano ba yung hinihingi niya? 7.5. Pag nakompleto ko na yung pera, i-text ko po kayo. Sige, sabihin niyo nasa Manila. Hello, Chairman. Naantay ko kasi ang kapatid ko, hindi pa nadating. Yung hinihiraman ko ng pera. Aha. Matapos ang investigasyon ay kilos prontong pinagplanuhan ang entrapment operation. Ano yung target natin? PTT station? Oo, PTT station. Pagkita nyo, pasensya na, medyo natagalan ako kasi gawa ng traffic. Ito na yung pera ko. Kaya sabihin sa kanya, pag nag-aabutan mo kayo ng pera, lagi ba siya may kasama? Wala pong kasama. Siya lang mag-isa. O, ayan ha. Mag-uusap pa rin niya kayo, di ba? Mag-uusap pa rin. Ano yan? Mas maganda pabilang mo sa kanya yung pera. Kasi may dusting yung pera niya para mag-positive talaga siya. Hindi, okay na yun. Okay na. Okay, ha? Boss. Okay na, sir. Sino nakasibilyan dyan? Sino nakasibilyan kasama mo? O, papapayin mo na si Suarez sa restaurant. Baka dyan mag-abutan sa restaurant. O, huwag mong palatan ng pulis ha, mga pulis. Sinamahan ng isang bitag undercover si Aling Nieves upang maidokumento ang transaksyon. Ilang saglit pa, dumating na ang suspect na si Robert Noriega. Yung sakit ba yung suspect? Ayan ba yan? Ayan yata. Ayan na. Ang suspect, abot taeng ang ngiti nang makaharap si Aling Nieves. Balik-balik na ako dyan. Balik-balik na ako dyan. Traffic lang ho. Ang hindi niya alam, segundo na lang tapos na ang kanyang maliligayang araw. Mamaya, hanapan niyo pa ako eh. Bilang.
Inuuli ka namin ha, sa anong kaso ng trumpet ha. Binibigyan ka namin ng ano mo ha. Karapatan mo ha. Karapatan mo ka ng ibig ha. Teka pala! Hindi na pasok natin yan. Sa CIDG, naging emosyonal si Nieves. Hindi mapigilang ilabas ang kanyang galit sa chairman ng Golden Transport na nanloko sa kanya. Pakulong niyo na lang ako. Ako'y hirap na. Hingi na lang sila ng hingi sa amin ng pera. Mrs. Ramirez, hindi po ako nanghihingi ng pera sa inyo. Wala po akong hiningi. Huwag nga kayong sinungaling. Pinalit ko na po ulit sa kanila. Wala po sa akin. At nung nag-hearing po, hihingiran po ulit. Kasi nga, ang naging Pakulong agreement niyo na lang natin. po yan. Hayaan niyo na yan. Yung suspect, pwede natin siyang kasuhan ng Article 315 ng Revised Penal Code, which is other known as estafa and swindling. Kasi nanloko siya ng tao, tumanggap siya ng pera na hindi naman napoproseso. Ibig sabihin, panloloko yung ginagawa niya to sa complainant. Pwede natin siyang sampahan pa ng RA 9485. Ito yung tinatawag na Anti-Fixers Law na known as Anti-Red Tape Act of 2007. Nangako si LTFRB Chairman Jacob na tutulungan siyang maayos ang prangkisa ng pampasaherong van. Nag-iwan din ng babala ang chairman sa mga nagnanais kumuha ng prangkisa. Pag merong lalapit sa atin na sabi pwede yung taxi, pwede yung jeep, pwede yung bus, kaya nila yun. Hindi po totoo yan. Kung meron po tayong alam na may mga taong ganyan, naglalakad, nag-approach sa inyo, ipagbigay alam po sa amin at gagawin kami ng paraan na mahuli yan at mahinto na yung ganun.